Pang-isang linggong ulan na ibinuhos lang sa loob ng 3 oras. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, iyan ang dahilan kaya't hindi kinaya ng drainage ng lungsod ang pambihirang ulan na bumuhos noong Sabado. At dagdag ng LGU, hinitugma ang ilang proyekto ng DPWH sa inilatag na Drainage Master Plan para sa syudad. Saksi, si Maki Pulido. Hanggang saan na yan? Sa maikling oras lang, rumagasa ang tubig sa iba't ibang bahagi ng Quezon City nitong Sabado ng hapon. Sa time-lapse CCTV video na ito, makikita kung paano sa loob lang ng mahigit 30 minuto, lubog na sa baha ang mga gamit sa loob ng bahay ni Yusko Perzai. Lumutang naman ang SUV nito sa Mother Ignacia. Sobrang bilis po talaga nung akyat po ng tubig. Kasi parang mga 20 minutes po lang po agad, lagpas tao na po yung Sobrang bilis po talaga. Walang kawala pati mga pasahero ng bus na ito sa bahagi ng Quezon Avenue. Pakitaas ng mga binte! At malalim! Yan na! Ayon sa Engineering Department ng City Hall, may mga lugar sa syudad na binaharin kahit hindi naman itinuturing na flood-prone. Tulad sa bahaging ito ng Barangay Quirino 3A. Ang pinaka-ikinalulungkot ni Teacher Delilah na baha ang mga librong ginagamit niya sa pag-tutor ng mga bata, kaya maaring hindi na muling magamit. Iba pa rin talaga yung meron talaga silang binubuklat, binabasa. Paano kaya super lungkot po talaga kami na ganyan nangyari. Katumbas ng isang linggong ulan ang 134.2 millimeters na ulang buhos sa Quezon City sa loob lang ng 3 oras noong Sabado, ayon sa Pag-asa. Sa peak nito na 2 p.m. hanggang 3 p.m., 96.6 millimeters ng ulan ang ibinuhos. Pero ang kaya lang ng drainage system ng syudad, 50 millimeters per hour lang. The condition po of the drainage system is, it's not sufficient. Saturday's heavy rainfall, nakapag-record po tayo ng around 100,000 cubic meters of flood. Dahil hindi kinaya ng drainage system, umapaw ang tubig sa kalsada at naipon ito sa mabababang lugar. Higit 14 billion pesos na ang nagastos ng DPWH para sa mga flood control projects sa Quezon City mula noong 2022. Pero hindi yan tugma sa Drainage Master Plan ng syudad na kailangan ng 27 billion peso budget. Paniwala ng City Hall, kung tugma lang sana yan, ay hindi sana ganun katindi ang baha nitong Sabado. Dahil sa master plan nila, may plano para sa bawat flood-prone area batay sa geohazard map. Ang Mother Ignacia Avenue halimbawa, kailangang tayuan ng retention pond batay sa master plan. Had all of those funds been utilized towards implementing our drainage master plan, tingin ko considerably lessened ang flooding natin. Ang problema, ayon kay Mayor Joy, ang ibang na-inspeksyon nilang proyekto hindi na nga tugma, nagpapalala pa ng pagbaha. Ang creek na ito halimbawa, natambakan na nga ng construction debris, sinimento pa ang ilalim. Di ba isa sa mga solutions nga para maiwasan yung flooding is dredging. Bakit nila sinisemento? Bumababaw ngayon yung creek. Para kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute at NOAA Center, mas maigi at mas matipid sana kung hindi ang pagtatayo ng infrastruktura ang unang maisip na solusyon sa mga pagbaha. Sa halip, pag-aralan muna raw dapat ang mga daluyan ng tubig at mas maigi kung hindi kada syudad lang kundi para sa buong Metro Manila. Pwede rin tayo protekta ng mga parks, ng mga existing open spaces. Lalo na kapag katabi ng ilog. Sa ibang bansa, ang tawag dyan, make room for the river. Pag may open spaces tayo, napipreserve natin yung mga grasslands, pwede pang magkaroon ng better infiltration. Ang isang puno ay ilang galon din ang na-i-intercept niyan. Pag-aaralan mo muna at pag napag-aralan mo, na-exhaust mo lahat ng other possibilities, pati urban planning, i-capacitate mo yung mga tao doon na nakatira, meron people-centered early warning system. Alam nila ang gagawin. Kasama ng pag-aaral ang paggamit ng teknolohiya para makita kung uubra nga bang disenyo ng mga planong itayong infrastruktura. Pwede mo naman i-simulate. Ilagay yung structure, yung proposed structure na dike or whatever. Bago pa ito itayo at paggastusan, we can use computers to do that. There are formulas to determine the speed of the flow of water, yung discharge rate niya, yung paano siya aapaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.